Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ng usapin sa mundo ng social media. Tila karma is real, ika nga, dahil talagang nasa critical na kalagayan nga itong siguting ng norte na ito. Dito natin mapapansin na talagang kinuha na rin ng karma ng panahon siguting ng norte na ito. Matapos nga niyang gawin ang kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa loob mismo ng palasyo, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mga inosente na kinukuha sa matatamis na salita at matatamis na pangako na wala naman nangyari. Maraming netizen ang nagbigay ng mga komento na sana ay matuluyan na itong sikuting ng norte na ito, ng iba naman ang mamuno dahil hindi na siya karapat-rapat pa na talagang magsilbi sa bansang Pilipinas dahil hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin at nasasayang lamang ang pera ng kaban ng bayan. Buwalta naman ng grupo ni Kuting ng Norte na tila maraming araw silang nagawa at halos 200 proyekto ang kanilang natapos sa bansang Pilipinas. Ngunit kung tutusin, ang mga resibo ay talagang wala pa silang ipapakita kahit ni isa. Ang kanilang ginawang mga proyekto na iilan lamang ay napalpak pa. Dito nga natin makikita na talagang pera-pera na lang ang ginagawa ni Kuting ng Norte at pangungulimbat ng kampo niya. Wal mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo na marami nang nagawang proyekto itong Siguting ng Norte? Just comment below sa ating comment section ang inyong mga opinion at ating pag-uusapan. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Budol lamang. And kamusta ang Pilipinas? Maraming nagaganap na hindi kaaya-aya, kaya maraming salamat at merong maharlikang kagaya mo na hindi nila basta kayang takot-takutin na kahit ano pang sabihin nila na ikay nandirito, kahit naman nasaan ang Pilipino'y Pilipino at meron siya dapat say sa nangyayari sa ating bansa. At hindi kinakailangan na sa Pilipinas ka upang ipakita mo at ipadama ang pagmamahal mo sa Pilipino at Pilipinas. Maraming Pilipino na nasa Pilipinas na nagnanakaw lang sa gobyerno. Yes, kaya naman talagang kami po ay mapalad na binigyan mo rin kami ng time. So Attorney Vic, sa mga tao ngayon pa lang nakakakilala sa iyo dito sa ating channel, medyo backup tayo ng konti, Attorney Vic. Ayan. Sino ba si Attorney Vic Rodriguez? Kagaya ng lagi ko sinasabi, si Vic Rodriguez ay Pilipino, abogado, maisog. Maisog. Yan ang maiksing pagpapakilala kung sino si Attorney Vic Rodriguez. At yung mahaba-habang pagpapakilala naman, ako'y abogado at ako'y minsan na rin nagsilbi sa pamahalaan nung ako'y masigit na bata pa. At the age of 19, I'm already a barangay official in Quezon City. Ako po yung pinakabatang naging barangay captain ng Quezon City at the age of 20. At yan ay yung barangay Sacred Heart. Diyan yan sa District 4 ng Lungsod Quezon. Diyan sa boundary ng Tomas Morato, kung saan ako lumaki, Timog, EDSA, and a portion of Kamuning Road. At ako nga ho, yung aking huling stint sa gobyerno ay bilang Executive Secretary ng ating bansa. Yeah, so Attorney Vic, kanina nag-dinner tayo. Marami tayong napagkwentuhan at yung isa dun sa nakapukaw sa akin, yung kinukwento mo na after mong mag-resign o kumalas sa gobyerno ng Marcos administration nga, ay talagang yung time mo in-spend mo sa iyong family, sa iyong mga anak at hatid sundo mo yung mga anak mo, then may nakakita sa iyo na kakilala ng administration at ang sinasabi parang nung nakita ka na naghahatid ka lang ng anak mo, parang ang dating sa akin na pagkwentuhan natin, si Vic Rodriguez naghahatid na lang ng anak niya ngayon. Para bang ang dating sa kanila parang loser ba? Di ba? Parang yun ba yung pagkakaintindi ko? Well, that's the impression that I generated ng impression na sinasabi sa akin. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon ginagawa ko yun. And I am happiest whenever I do these little things para sa aking mga anak. Yung maghatid, magsundo,
That's the best part of the day. Yes. Kung magagawa ko yun, araw-araw gagawin ko. I love it. Yung duty na yan. And at the end of the day, kahit ano pang ginagawa ko, alam ito, nung mga kasama natin ngayon, Marlica, sa kampanya. At the end of the day, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, I'm just a father to my children and a husband to my lovely wife. At wala nakakahiya doon dahil buong-buong aking pamilya at masaya ako sa aking pamilya. At yun yung importante ng buhay, di ba? Mga palangga, mga kababayan, yung family. So walang loser na tatay o nanay na nagmamahal sa kanyang anak o nag-aaruga. So kaya naman ang tunay na losers, alam na natin, yung mga nasa administrasyon. Pero Attorney Vic, gaano ba kahalaga sa iyo ang family background ng isang tumatakbo sa Senado o kung sa anumang pwesto sa gobyerno? Para sa akin, baka naman sabihin partial ako o bias, pero para sa akin mahalaga. Dahil doon mo makikita yung direksyon ng isang tao kung siya ay maluluklok sa anumang pwesto ng gobyerno, kung solid yung kanyang pundasyon sa pamilya. Because sabi ko nga doon sa isang interview sa akin, ang family is the basic autonomous social institution at yan ay dapat pahalagahan, dapat yan ay protektahan at dapat ay palakasin. Sapagkat dyan nagmumula lahat Walang barangay, walang munisipyo, walang syudad, walang probinsya, walang republika kung hindi natin mabubuo ang ating pamilya. Yeah. Well, sa lahat ng mga nakabasa na sa book ni Attorney Vic Rodriguez, for sure, ang nakaantig dito sa akin, talagang ino-honor mo ang iyong mother. Mm-hmm. So, gusto ko lang pong tanungin, how's your father po? Oh, my dad passed away early on, 2009, at the age of 77. Ang tatay ko, disciplinarian yun. Napakahigpit nun, pero maganda dahil 12 kami magkakapatid At yung 12 yan, kahit isa dyan, walang nagdroga. Okay. Because of yung respeto, andun na rin yung takot. Yung respeto at takot sa aking ama. At pinuna naman yun ng sobra-sobrang pagmamahal ng aking ina. At hanggang ngayon kami magkakapatid, well, may mga nandito na sa Amerika, merong na sa Canada, merong na sa Hong Kong. Kahit iba-ibang panig na ng mundo, pag nagkikita-kita kami, buo pa rin And I attribute that to the very, very strong family orientation and foundation laid down by our parents. Yeah, wow, that's good to know. So, Attorney Vic, kanina habang umiikot-ikot tayo dito sa Los Angeles area, ay namamangha ka sa mga magagandang places, and wini-wish mo na sana sa Pilipinas gawin din natin ito. Sa tingin mo ba yung mga na-observe mo, not only here in the States, going abroad, para ma-improve ang ating bayan, doable ba talaga ito kung hindi corrupt ang ating gobyerno? Doable. Mas magagaling pa tayo sa ating mga kapitbahay dyan sa Southeast Asia at sa Asia. Magagaling tayo. In fact, ang proof nga niyan, kahit dito sa Amerika, ang malaking bahagi ng inyong manpower, ang backbone niyan, Filipino Whether health service o kung anong mang serbisyo, marami dyan Filipino. Ganun din sa Middle East. At ako'y naniniwala na, well, maybe we are 100 years detached sa ating mga kapitbahay. Hindi lamang sa infrastruktura, pati sa pag-uugali. Prueba, kagaya yung mga nag-i-enjoy sa pagtanggap ng ayuda. Yung ayuda doon sa mga tumatanggap ng pera ng ayuda, maawa po kayo doon sa talagang dapat magbenepisyo dyan. Yung tumatanggap ng ayuda, yung tinatawag nating ayuda ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, yung ayuda na unconditional cash transfer, dapat po yan ibinibigay doon sa tunay na nangangailangan. Hindi doon sa mga leader ng mga corrupt na politiko at ng mga taong gobyerno. It is totally unlike yung 4Ps, yung conditional cash transfer program. At least yun, merong limit, merong hangganan at may condition. Anong condition yan? Kinakailangan panatilihin mo sa eskwelahan yung mga anak mo. Pangalawa, kinakailangan pabakunahan mo yung mga kinakailangan bakuna growing up. At pangatlo, yung periodic check ng mga bata sa health center o di kaya ay sa government hospital. So kahit paano, merong control yung 4Ps. Pero itong ayuda na pinamimigay indiscriminately ni Martin Romualdez at ni Bongbong,
wala po ni isang Pilipinong kayang humarap kahit kanino, kahit sa inyo, na magsasabing umunlad ang buhay niya o kaya ng pamilya niya dahil diyan sa ayudang yan. Corruption po yan. At yung sinasabi natin na sana maging kagaya tayo ng Estados Unidos na napakaganda at ganun din naman sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, lahat po yan ay nagsisimula sa liderato ng ating bansa. Nakakalungkot at kagaya ninyo, si Binibining Maharlika at kagaya ko, nabudol po kasi tayo pare-pareho eh. We were approaching 2021 and 2022, lalo na nung mag-eleksyon na, ng napakataas ng pag-asa na ito na ang magtutuloy ng mga magagandang gains and proyekto ni Pangulong Duterte at tuloy-tuloy na yung pag-take off ng Pilipinas. Subalit, ibang klase pala ang interes nito, unahin yung interes ng kanyang pamilya at ng mga nakapalibot na elitistang politiko na walang ginawa kundi ubusin ang pera sa kaban ng bayan ng Pilipino. Yeah, so Attorney Vic, etong issue no sa drugs or sa pulburon na talagang hindi natatapos-tapos. Recently, merong pronouncement ang PNP na kung saan exempted ang mga, not only yung mga police natin, kundi pati mga kasundaluhan sa drug test at dito sa psychological test. Ano ang opinion nyo dito para talagang ito tolerate na itong paggagamit ng illegal? Isang malaking pambubudol sapagkat lalong tumitindi yung panawagan na sumailalim sa isang open, fair, credible and transparent hair follicle drug test ang Republika ng Pilipinas na namumuno si Bongbong Marcos, subalit ginawa ngang exempted yung mga miyembro ng AFP at PNP and I'm not sure if even other members of the uniformed personnel. Subalit tingnan po ninyo, ang security guard na hindi naman lahat ay nagdadala ng baril ay kinakailangan sumailalim sa isang psychological or psychiatric and drug testing. Bakit? Samantalang yung mga binibigyan mong matataas sa kalibre ng baril exempted, isang malaking kalokohan yan. In fact, Maharlika, I'll take this opportunity nung mga nagtatanong sa akin, isa sa mga pangunahing agenda, legislative agenda na nais kong isulong bilang senador ninyo ay yung pagpapalakas sa mandato ng PIDEA. At ang ibig kong sabihin, bibigyan natin ng kapangyarihan ng PIDEA na magsagawa ng isang mandatory hair follicle drug test taon-taon or every 2 years sa lahat na naglilingkod sa gobyerno. Sa pamumuno ng Presidente ng Pilipinas, sa pamumuno ng Chief Justice sa Judiciary at sa pamumuno ng Senate President at ng House Speaker sa mga miyembro ng Legislative Department. Across the board yan para makasiguro tayo na nasa tamang pag-iisip ang ating mga leaders, national man o lokal. Wow. So sana talaga, Attorney Vic, ang mga leaders o ang mga magiging future leaders like you ay talagang tutukan para mabawasan itong issue natin, lalo na sa droga. Attorney Vic, sa interview mo with Karen Davila, talaga naman nagba-viral ngayon, di ba? Ang galing-galing niyo pong sumagot doon. Sabi nga namin, eto mga friends ko dito at ang mga viewers natin, talagang very smart at ang talas ng mga sagot, talagang straightforward. Paulit-ulit mong sinasabi doon at even nasa book mo na ikaw ay talagang in-appoint ni Bongbong Marcos as Chief of Staff at pinirmahan niya. So, ang gusto kong itanong sa'yo, ikaw ba ay hindi mo pinagsisihan yung hindi pagtanggap nun? Kasi maraming nagsasabi na sayang naman, dapat makisakay ka na lang sa gobyernong Pulboronic. Hindi ko kasi kinakailangan ng pwesto nung nanalo na sinasabi ko na wag na ako, okay na ako, basta gawin lang yung napag-usapan at gawin lang yung magagandang salita na binitawan ng kampanya. Dahil nakaharap din naman ako lang din naman ang nagsasalag, ako nagpapaliwanag, ako sumasagot, at alam naman ninyong lahat yan. At nung nandoon na nga, maganda naman yung, ulitin ko, iba na kasi pag nung nanalo na, you are no longer talking to an ordinary friend and candidate that you have helped and supported. Presidente na yun, incoming At iba rin naman pag may tiwala sa iyo yung incoming president, yung president-elect. At nung kami na sa Malacanang na, iba na rin pagkabuo tiwala sa iyo ng Pangulo. So even if I have said many times na okay na ako, exit na ako, huwag mo kong problemahin, o ayos ako,
Basta itulungan lang natin yung mga tao, ayusin lang natin. Ang sabi, magsama kami, pinaghirapan namin pareho, tulungan ko siya, at buong tiwala niya. So iba yung ganung tiwala. Kaya kami nagpatuloy, except nung maganda sana yung nasimulan, but my situation then, to the rest of those who are feeling president and would like to be president, even the absence of any mandate from the people, untenable na, hindi na kami magkakasundo talaga. So sabi ko, hindi na, exit na ako. I don't need yung presidential chief of staff. It was given to me, the appointment, signed, and most importantly, yung sinasabi nilang non-existent administrative order number 1. Na-release po yun, meron akong original copy na na-release sa Malacanang Records Office. Release po yun. But I have a choice, pasukan ko ba o hindi. And my choice was, and I chose, hindi ko kailangan yan, hindi ako papasok dyan. Yes, at actually, Attorney Vic, merong isang personality din from the Philippines. Actually, naikwento ko na sa vlog ko. I don't know kung narinig mo. But anyway, na talagang yung pag-target sa'yo, alam din naman ng taong bayan, ay talagang ang nagtrabaho sa'yo, si Lisa Marcos, at talagang yung kanyang kapatid, si Martin Araneta at yung kanyang mga Black Ops. So, ito ba ay nakakagulat ba ito sa'yo? Oh, hindi ako nagugulat. At hindi lang naman, not to give too much credit sa mga nabanggit mo, hindi lang naman sila, nagtulong-tulong sila. Dahil nga ayaw nila yung direksyon na tinatahak namin, no, na hindi pwedeng business as usual. Binoto ka ng 31 million Pilipino dahil nagtiwala sa'yo, hindi pwedeng business as usual. Ang lagi kong sinasabi nun, yung mga pang-iintriga, yung paninira at kung may magmumura man sa likod ko, doon sa mga nakapaligid doon sa ating tinulungan, kaibigan natin dati pareho, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang nagmumura sa akin ay yung 31 milyong Pilipino na. Hindi ko kakayanin yan. Dahil ako yung nagpapaliwanag, ako yung maharap, tapos ikaw rin ang mamumuno ng pagsuway doon sa magagandang salitang binitawan natin. Ayoko. Pagka ganyan, out ako. But hanggat nariyan ako, hindi pwedeng ituloy yung mga maling direksyon at yung the usual na sakit ng Pilipino. Pag may nanalo, unahan, yung sabi ko nga nung aking interview with Binibining Karen Davila, yung mga Johnny Come Lately, gusto nila una pa sila. Tapos, ang gusto pa nila, buti sana kung gusto nilang mauna dahil totoo yung puso na maglingkod. Kung hindi, kaya lang nila gustong mauna, kung gusto nila una sila makapagdamba at mangurap na naman sa gobyerno. Yun ang mga tinanggihan ko, yun yung mga linabanan ko. To the point that many of those who were initially submitted to me, mga pangalan, ako hindi naman ka-appoint tong mga to. Bukod sa hindi qualified, yung iba ron ay may mga kaso na ng korupsyon at yung iba ron malayo pa lang naaamoy mo na, malansa na ang nais lamang magnakaw sa gobyerno. Sabi ko, as long as I am here, as the Executive Secretary, I am duty-bound to give the President wise counsel. And that's what I am going to do for as long as I am around. Yeah, so Attorney Vic, alam ko hindi madali sa'yo ang pagtakbo bilang independent, ano? And ako nalulungkot ako kasi minsan talagang akala natin kaalyado natin pero may sumisira sa iyo ngayon pa lang dahil siguro nakikita nila na malakas din talaga ang dating mo sa taong bayan. So ano yung masasabi mo sa pagbibintang nila na ikaw daw ay parang spy ba or pakawala ni Bongbong Marcos? Parang may ganon na issue na nababasa ko. Anong masasabi mo sa mga taong yan? Kagaya ng sinabi ko, I will not even spend an ounce of my energy to refute them because it's a waste of time. Itong mga taong walang gawin kundi manira, hayaan nyo lang sila. Kahit araw-araw manira yan, hindi naman tatagos yan. Hayaan natin. I do not owe them any ounce of explanation. If they think na ganun, di wag niyo ako iboto. Wala namang problema doon sa mga naninira. Wala naman, hindi naman pilitan to. Ang pagkakaalam ko, bago ako umalis sa Pilipinas nung isang araw, tayo isang demokratikong bansa. Walang pilitan. At kung ako na may sisiraan ninyo, kasi nga ako, kagaya ng hakbang ng maisog, I always call for the government and for everybody to help uphold, defend, and protect the Constitution. Now,
Even if I do not agree with what you say, I will defend your right to say it, however wrong your statement may be. Pagtatanggol ko yung karapatan mong sabihin yan. Hindi ako kagaya nung administrasyon ni Bongbong Marcos na ayaw na binabatikos, ayaw sinasabi yung kanilang kamalian at pilit binubusolan. Ang traditional media na nakakalungkot ay napapabilang pa naman doon sa sinasabing fourth estate. Yeah. So, ano po ba ang plataforma ng Maisog sakaling tayo ay pala rin na maging parte ng gobyerno? Bilang tunay at maisog na oposisyon, aking dadalhin yung ating war on corruption. Sa gobyerno, aking ipapanukala ang pagbabalik at maibalik ang death penalty sa kasong plunder. Pero bago ho natin ma-excite sa pagbabalik ng death penalty, unahin po natin, kinakailangan nating amyendahan yung plunder law. Kailangan mapababa natin yung threshold niyan. From 50 million, bababa po natin ng 5 million pesos or maybe even lower yung threshold ng plunder. Dahil sabi ko nga, walang reason eh. There's no rhyme, no reason. Talagang hindi mo pwedeng mapaliwanag bakit kinakailangan tayong nakatanga lang habang ninanakawan tayo, hindi natin makasuhan ng plunder. Sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Malaking kalokohan. Bakit yung mga nakapwesto, yung mga mambabatas, yung taong gobyerno na nagnanakaw ng kalaki-laki, ang tawag honorable or your honor? Bakit yung gutom lang yung pamilya, yung mga anak niyang sanggol, kinakailangan lang niyang pakainin, nagnakaw ng isang latang 5-5 sardinas, makukulong, diretso kalaboso, ang tawag agad sa kanya kriminal o kaya suspect. Bakit ganun? Hindi ba't mas malala, mas masahol at mas hinos yung nakawan mo, hindi lang pera ang mamamayang Pilipino, hindi lang isa, kundi yung buong populasyon, 115 million Filipinos yung nanakawan mo. At ang pinakamasaklap, ang ninanakaw ninyo ay yung mabigyan ng magandang kinabukasan ang kabataang Pilipino. Pruweba, binawasan nyo nga ng 12 billion pesos yung budget ng DepEd. Ito ay sa kabila na tayo'y kulelat na sa math, sa reading, sa science, sa spelling. Saan nyo linagay yung pera ng 12 billion ng DepEd? Dinagdag nyo dyan sa Senado at sa House of Representatives, 50 billion. Paghati-hatian po nila yung 50 billion para dyan sa ayuda. Yung ayudang yan, corruption lang ho yan. That's a legitimate, legal way or legalized vote buying. Attorney Vic, ngayon, I believe may mga isinusulong na naman na bagong impeachment laban kay Inday Sara. And sa January 13, Monday sa Pilipinas, ay magkakaroon nga ng peaceful rally dito sa Quirino Grandstand ang ating mga kapatid na INC. So mayroon akong naulinigan, I hope hindi totoo, na pilit ginagapang ng Marcos administration, particularly si Liza, kung saan ay gusto niyang parang i-bribe ang INC para maging part ng program si Bongbong Marcos. Hindi pa naman kumpirmado to. Just in case na mangyari ito, ano ang sa tingin mo magiging impact nito sa taong bayan at sa iyo? Ako, unang-una, kinikilala ng Hakbang ng Maisog, ginagalang ang gagawing pagkilos ng ating mga kasama sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat karapatan ng bawat Pilipino, ayan ay nakaguhit, nakasaad, at may garantiya sa ating saligang batas. Yan nga po yung Article 3, Section 4 ng ating saligang batas na hindi pwedeng pigilan yung malayang pagtitipon at payapang ipahayag ang ating hindi pagsang-ayon sa maraming mali ng Marcos administration. Yung doon sa pangalawang mong tanong, ako'y nananalig na hindi kayang tapatan ng kahit anong halaga ng salapi ang pamunuan at ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. So maganda na rin na magtangka sila ng ganun, na makita nila kung ano yung magiging kumbaga consequences ng pagtatangkang yan kung sakasakali man ay yan ay totoo. But ako'y nananalig, hindi uubra sa mga Iglesia ni Cristo yan. Ito'y panawagan nila at while they are calling for peace,
ako'y naniniwala na dapat yung kapayapaan tuloy-tuloy yan, kagaya ng hakbang na maisog, yung ating core advocacy na transparency, accountability, peace and security na by the way ay mag-iisang taon na po simula nung inilunsad ni Pangulong Duterte yung hakbang na maisog on January 28. So I am not sure kung merong isang gathering muli ang hakbang ng maisog just to celebrate and commemorate yung ating one-year advocacy calling for transparency, accountability, peace and security. But ulitin ko, ang hakbang ng maisog ay kaisa ng Iglesia ni Cristo at ng mga iba pang nananawagan ng kapayapaan. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng giyera. Pero kinakailangan managot at may pananagutan at may transparency ang mga namumuno sa pamahalaan. Hindi pwedeng panay kapayapaan lang pero patuloy tayong ninanakawan ng mga korap sa gobyerno. Yeah, just in case po, swertehin ng taong bayan, magkaroon ng transition. Let's say, January, ngayong buwan or the next month. Paano natin, when I say transition, mawala na itong Bangag administration, paano ba natin mapapanagot itong mga plunderer, itong mga smuggler, itong mga nag-commit ng high crimes? Paano natin sila panagutin agad-agad? Yung mabilisan ba kung magkaroon tayo ng bagong leadership? Kung sakasakali, sapagkat gano'n naman talaga kung sa Canada nag-file nga ng resignation yung Prime Minister, so walang immune diyan sa regime change. Kung ano man ang pamamaraan, walang immune diyan. Kung sakasakali, kinakailangan may yung malakas ang political will. Kung sino man ang hahalili, in this case, yung constitutional successor. At wala akong nakikitang kahinaan pagdating sa political will, pagdating sa pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako'y naniniwala, kinakailangan lang ng isang leader na malakas ang political will na ipatupad yung batas laban sa korupsyon at panagutin lahat ng nagnakaw at patuloy na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Attorney Vic, kayo ba ay nag-meet na ni Inday Sara personally? Nag-meet kami during the campaign, of course, at nung kami ay nasa gabinete pareho. But after I exited, hindi kami nakapagkita at nakapag-usap pang personal ni Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat sinusundan ko at sinusubaybayan yung mga panggigipit din na ginagawa sa kanya. So sa nangyayari ngayon na sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, ang mga tao, hindi lang po sa yung ordinaryo na mga Pilipino, even yung mga negosyante, middle class, nagrereklamo talaga sila na mataas ang presyo ng mga bilihin. So gaano ba kataas at gaano ba kahirap ang buhay sa Pilipinas? Mahirap ang buhay sa Pilipinas, lalo na ng mga daily wage earner. Alam ho ninyo, merong binibida yung gobyerno yung sulit rice. Yun daw po yung mura at para doon sa mga marginalized at saka yung unserved and underserved at yung mahihirap na miyembro ng ating lipunan. Mga kababayan, yung 36 pesos per kilo nung sulit rice, ang itsura po nun yung talagang 100% broken. Yung pag sinaing mo, kahit gusto mong mabuo yung kanin, hindi po mabubuo yun, tubig na po yun, lugaw na po